Dapat kakain lang ako dito, hahanap lang ako ng mga wala na, abort mission. Kaya yan, parang liblib dito, ganun. Parang mas magugustuhan ko pa to kaysa dun sa crosswind. Naku, mukhang lumalakas na yung ambon. Ayan, umaraw naman bigla. Ewan ko kung di ka talaga sipunin nito. Uulan tapos may matinding araw. Parang Japanese yung style mo. Buti hindi blurred. Ayan no, crosswinds. Diyan ako galing kanina. So yan, hello mga halapips. Nagtingin ako ng mga pwede kong makainan dito sa Tagaytay. Sana masarap. Try natin puntahan. Stop nga muna ako dito. No parking daw, pero may nakapark naman. Baka nakaharang ako. Huwag na. Dapat pauwi na ako kaso lang nagugutom na ako. Gusto kong kumain. Nagtingin-tingin ako dito mga bulalo, pares, lugaw, lomi. Doon, para maiba, may nakita ako na parang Japanese yata siya na restaurant doon sa Amadeo, Cavite. Halos madadaanan ko lang naman din yun. Hindi naman siya madadaanan talaga. Kumbaga medyo konting hiwalaan ba to? Ano ulit yung sinasabi ko? Ayun, medyo along the way naman siya. Medyo sasadyain ko lang ng kaunti lang naman. Yan, doon ako pupunta. Tsaka matagal na kasi akong hindi nakakapag-ride. Kaya ito, nag-e-enjoy ako ngayon. Gusto ko na kasing mag-ride. Yung malayo talaga, yung long ride. Yun talagang ilang araw na ride. Hindi ko na nagagawa ngayon. Kasi nga busy sa trabaho, busy sa opisina. Kaya yun, shout out dyan sa mga boss ko. Hindi ako makapag-ride sa dami ng project. Pero syempre joke lang yun. Baka mamaya pasahan ako ng pasahan ng madaming project. Joke lang yun ha. Sige, kunwari na lang. Sila yung pinakapaborito kong tao sa opisina, yung mga boss ko dun. Ang babait nila. Sana tumaas ang sweldo ko. So yun, hindi nga ako nakakapag-ride. Namimiss ko mag-ride, yung malayo talaga. Yung huli ko saan ba yun? Mindoro, yun ba yung huli kong ride? Nagbalak ako sana nitong March, itong early March, yung March 1. Bala ko sana mag long ride. Gusto ko sana mag Baguio, kaso lang ang daming ginagawa, busy. Kaya hindi ako nakapag Baguio. Bala ko sanang bumalik ng yun nga, Cordillera, kasi ang ganda-ganda dun. Tuwang-tuwa ako dun sa Cordillera. Parang ganito rin naman, pero mas mataas kasi yung Cordillera. Yung mga hindi naman ito Cordillera talaga. Yung mga mabundok na part ng Cordillera ay matataas, tulad ng mga nasa yun nga, yung mga nasa Halsema Highway, mga Bugyas, Atok, Bauco sa Mountain Province, Buntok, tsaka syempre yung Ifugao. Pero ang bala ko sana Sagada. Yun lang, naging balak lang siya, hindi siya natuloy. Alam mo yun, yung minsan gustong gusto mong gumala talaga, hindi mo lang talaga magawa. Siyempre, kino-consider din natin dyan yung budget. May budget naman ng konti. Yun lang talaga, yung oras naman ng hindi kinaya. Hanap na lang ulit ako ng pagkakataon na makapag long ride ulit. Bala ko sana na gamitin na ngayon yung keyway. Kaso lang, ayun nga, hindi ko magamit-gamit ngayon kasi wala pa ring ORCR. Panahon kasi ng eleksyon ngayon, so maraming checkpoint. Baka mamaya matsempohan pa ako. Maingay ba? Lakas ng hangin. Yan.
Yan, so yun nga, hindi ko madala yung keybay kasi wala pa ring ORCR. Ang tagal nung sa Mitsukoshi. Hindi pa rin nag-i-email sa akin yung LTO eh. Kasi di ba nag-i-email yun kapag meron ng OR. Tapos yung after siguro ilang araw lang may CR na. Yun, wala pa din. Tine-check ko sa LTMS, wala din. Ewan ko kung kailan ko magagamit yung si Makio, yung keybay. Makio Makio yung pangalan niya. Ito naman si Fakio. Yung keybay buti pa siya, nagagamit niya yung keybay niya. Ako hindi ko magamit-gamit eh. Oh, galing ng aso, tumatawid sa pedestrian lane. Buti pa siya, may disiplina. Yan, Aguinaldo Highway. So yan, naka Google Map na ulit ako. So nakikinig na lang ulit ako sa mga instructions niya. Nakakamiss din. Nung narinig ko yung yung salita niya, nakakamiss, naalala ko yung mga long ride ko. Kasi di ba pag nagda-ride ako, wala akong kung anong cellphone na nakalagay dito. Talagang nakikinig lang ako sa map. Tapos yun nga, minsan napapahamak ako. Nakakamiss. Parang feeling ko long ride to. Ewan ko, kasi hindi naman long ride to eh. Ako sa akin kasi yung Tagaytay is Cavite siya eh. Galing lang din ako ng Cavite. Kaya yun. Para sa akin, hindi siya long ride. Naku, sana pag umulan. Hindi ko alam kung ano yung meron dun sa pinin ko na pupuntahan eh. Basta nakita ko lang merong ramen. Di yun. Paborito ko yun eh. Kaya yun, sana masarap. Tsaka sana sulit. Bypass road pala to. Hindi ko alam. Pero nadaanan ko na to eh. Hindi ko lang alam na bypass road to. Kasi pag nakikinig ako sa Google Map, binabanggit niya yung pangalan ng kalsada. Minsan walang pangalan yung kalsada. Pero ako kapag nag-e-edit ako ng video, nilalagay ko yung pangalan ng kalsada. Para at least alam nyo kung saan ako nadaan. Yung iba nagtatanong sa akin kasi kung parang kabisado ko daw yung daanan, ganun, kasi hindi ako gumagamit ng map, walang visible na map dito. Pero sinasabi ko naman na nakikinig ako sa Google Map. Mas gusto ko kasi yun para walang distraction dito. Kasi kung masusundan mo naman yung instruction ni Google Map, yun, hindi ka naman maliligaw. Kaso lang minsan talaga may kalsadang nakakalito. Ba to, may ambon ba? Hindi ko pala makaramdaman, nakagloves ako. So kung naambon, malamang may butil-butil na naman ng tubig dyan sa camera. Sana wala. Ano to? Hindi malaman ko saan pupunta. Hindi mag-signal. Yan, umaraw na naman. Lakas ng hangin. Tangay. Naku, mukhang lumalakas na yung ambon. Hirap nito. Naku, yan na. Saan ako sisilong? Naku po, mababasa ako. Yan, tumigil na yung ambon. Kaso medyo nabasa na ako. Try nga kung effective yung punas-punas dito. Effective ba? Malaman mamaya pag in-edit ko na to. Mukhang nasa Amadeo na tayo. Paseo de Amadeo. Yan, umaraw naman bigla. Ewan ko na lang kung hindi ka talaga sipunin nito.
Parang ang daming pulis dito sa Cavite ha. Ang dami ko na nakitang mga pulis. Tapos ito sa likod ko may pulis. Pulis nga ba yun? NBI pala yun. Kala ko pulis. Pero ang daming pulis eh. Yung mga nagpapatrol. Ano to? East-West Road? Yun ba yun? Left daw. Nasaan yung likuan? Ah, ito. Late kasi nung daanan. Tapos wala masyadong sign. Kaya yan, lumagpas pa ako. Parang liblib dito. Ganun. Ah, ito. Osaka Farm. Ay ko. Taas nun ah. Ah, may farm. Ano yun? Kape? Cherry? Di ko alam. Oh, ang ganda. Saan ang parking? Walang tao. Parking po? Parking? Saan po pwede pumarada? Ah, close kayo? Ah, ganun? Ah, sige. Akala ko. Sige po. Malas ko naman. Wala naman nakalagay na close dito. Yan lang, malas. Mission failed. Hanap tayo ng makakainan. Sige po. Ayan, naghanap na lang ulit ako ng makakainan sa silang. Sarado pala. Hindi naman nakalagay sa Google Map. Pero ang ganda oh. Parang mas magugustuhan ko pa to kaysa dun sa crosswind. Ganda. Yun lang, sayang. Sarado. So yan, titingin na lang ako banda sa silang. Yung banda sa bayan. Binalas eh. Sarado pala. Hindi nakalagay sa Google Map na sarado. Mission failed. Pero at least nakita ko naman yung lugar. Maganda. Baka sa susunod balikan ko na lang kapag napagawi dito. Yan, nandito na tayo banda sa silang. Papasok na ulit ng Aguinaldo Highway. Hindi ko alam kung basa yung camera ulit eh. Ewan ko kung di ka talaga sipunin neto. Uulan tapos may matinding araw. Yan, papunta na tayo dito sa bayan ng Silang.
Yung bayan yung pinaka-sentro niya. Dito kasi yung nakita ko, parang Japanese yung style, no? Buti hindi blurred. Yan, mukhang malapit na tayo. Dito daw, kaso nasaan? Parang wala akong nakikita. Dito. Ito ang Kojiro Ojisan Food House. Sana tama yung basa ko. Located ito sa Poblacion 2, Silang Cavite. At ito nga pala ang kanilang menu. Pagkarating ko ay akala ko ay take out lang ang meron dito. Pero meron silang dining area sa loob. Natuwa ako sa estilo ng pag-order dito. Kasi bibigyan kanila ng slip kung saan nakalista ang mga menu at lalagyan mo ng numero kung ilang order ang gusto mo kada menu item. Wala lang, tingin ko kasi matagal na akong hindi nakahawak ng ballpen, lapis, or nakakapagsulat. Kaya naaaliw ako sa estilo ng pag-order. Koroke, nabiyake ramen, at kori matcha ang in-order ko. Masarap yung pagkain. Yung koroke pala ay deep fried na mashed potato. Tapos yung ramen naman nagustuhan ko. Kasi mahilig ako dito. Pero siguro hindi ko naramdaman yung anghang kasi mataas ang tolerance ko sa maanghang. Pero spicy yung in-order ko. Dahil nagustuhan ko ang ramen, ay nag-order ako ng take-out ng yaki udon. Masarap din yung matcha, saktong-sakto ang lasa. Yung ice cubes na nakalagay sa kanya ay gawa din sa matcha. Dahil mahilig ako sa ramen, masasabi ko na sulit ang kinain ko. Affordable ang presyo ng pagkain, malapit sa amin sa GMA Cavite. Para sa akin, masasabi ko na sulit to na balik-balikan ko. So yan na mga halapips, uwian na, tapos na yung ride. Ang dami nga lang napuntahan na pumalpak, pero yun, enjoy pa rin naman kasi nakapag-ride. Masarap yung kinainan ko dito sa Silang, yung ramen, sarap. Actually bumili ako ng take out, yaki udon, tapos yun, papasalubong ko sa mama ko, kaya babalik ulit ako ng GMA bago ako umuwi ng Las Piñas. Yan na mga halapips maraming salamat sa inyo. Sana ay nagustuhan niyo itong video na to. At kung nagustuhan niyo itong video na to, ay pwede niyong pindutin yung like button dyan sa ibaba ng video na to. Yan, like button sa ibaba ng video na to. Tapos kung gusto niyo pang makapanood ng mga ganitong klaseng video mula sa akin, ay pindutin niyo lang din yung subscribe button. Nasa baba lang din ang video na yan. Nalimutan ko pa. Hindi ko pala nasara to. So yun lang mga halapips Maraming salamat sa inyo. Hanggang sa susunod na ride. Bye bye.